Binanggit sa mabuting balita, iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. Kaya sa inyong pagkasama sa isang bubong, Archie at Vanessa, kailangan nyo ng unan. Hindi pwedeng walang unan. Ano? At yung unan na mas maganda, ay yung ganito, buy one take one. Hawak ko ngayon, Vanessa at Archie, ay isang unan. Tahimik, malambot ang unan. Pero sa kabila ng katahimikan ng unan, marami ito na pwedeng ituro sa bawat isa sa atin, lalo tigit na may kaugnayan sa pagkasama ng mag-asawa. Halimbawa na lamang ay una. Ang unan ay simbolo ng pahinga, pagpapahinga. Sa maghapon ninyo na pagtatrabaho sa inyong pamilya, sa pag-uwi, kayo ay pagod, sa paglalakbay, kayo ay pagod, kailangan ninyo ng unan. Kailangan ninyo ng pahinga. At kailangan na kayo, Archie at Vanessa, ay maging unan sa isa't isa. Huwag na sanang makadagdag pagod pa sa isa't isa. Na sa pag-uwi, sa tahanan, makalipas sa maghapong pagod, kinakailangan maranasan ang katahimikan, ang kapanatagan, ang kapayapaan ng pag-ibig na mag-asawa. Huwag na sana makadagdag pagod pa. Amen? Pangalawa, ang unan ay lugar ng pagluha. Siguro tayo po, bawat isa sa atin, naranasan na po natin lahat, na minsan, isang gabi, habang tayo ay nakahiga, o di kaya ay nakasubsob sa unan, ay tayo ay lumuluha. Sa buhay pag-aasawa, Archie at Vanessa, ito ay hindi lamang puro saya. Maaari ninyong danasin ang matinding lungkot sa pagsasama. Ang unan ay nagpapalaala na sa tuwing daranas kayo ng matinding lungkot, pagkabigo, pagsubok, pagluha, habang kayo ay nagsasama, ang palaala ng unan, sana man lang ay mayroong isang bisig, isang braso na handang dumamay at handang magmalasakit habang kayo ay magkasamang natutulog. Huwag sanang maging saksi ang unan ng sama ng loob ng mag-asawa. Huwag sanang maging saksi ng pananakit. Huwag sanang maging saksi ito ng matinding kalungkutan, kundi sana ang unan ay maging saksi kung paano nyo papawiin ang matinding kalungkutan ng asawa, ang sama ng loob na kinikimkim ng asawa. Sana ito'y maging saksi. Katlo, ang unan din ay saksi ng lumalalim ninyong ugnayan. Paano magiging saksi ang unan sa inyong malalim na relasyon? Kapag kayo ay nakahiga sa iisang unan, kayo'y magkasukob. Minsan, nandun yung inyong masayang pagkukwentuhan. Nandun ang inyong kulitan. Nandun yung inyong tawanan. Minsan masaya habang kayo ay magkasibing sa unan. Pero sana, Archie at Vanessa, sa inyong kagalakan at kasiyahan bilang mag-asawa, huwag naman sana ninyong kalimutan yung mga maliliit na detalye sa buhay pag-aasawa. Kagaya halimbawa ng kumusta ka na, yung yakap, yung halik, at yung magkasabay kayo na magdasal bago matulog. Huwag niyong kalilimutan yung mga maliliit na detalyeng yon, sapagkat lalo tigit yung pagdarasal, sapagkat yun ang higit na magpapalalim ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Amen? Alam niyo, ang unan, higit sa lahat, hindi ito laging bago. Ang unan ay naluluma, napupunit, nasisira. Pero kapag ang unan, kahit ito'y bagay, pag ito'y napamahal na sa inyo, hindi mo lamang ito basta itinatapon, kundi ang ginagawa ay nilalabhan, tinatahi, inaayos. Ganon din
sa buhay ninyo bilang mag-asawa. Pag kayo'y napamahal na sa isa't isa, hindi kinakailangang itapon ang relasyon kapag luma na, kapag matagal na kayo ay nagsasama. Hindi dapat pawalang halagahan, kundi dapat ninyong ingatan ang inyong kasal. Amen? Kaya, Archie at Vanessa, mula ngayong araw na ito, kayo sana ay magsilbing unan sa isa't isa. Na imbis na makadagdag pa sa pagod, ay kayo maging sanhi ng kapanatagan, kapahingahan, at kapayapaan ng pag-ibig sa isa't isa. At kayo ay maging sanhi ng hindi ng pagluha, kundi ng pagpahid ng luha. At maging sanhi kayo ng kagalakan na hindi maaalis sa inyo kailanman. At sigurado ako kapag nagawa ninyo yan, ang inyong pag-asama na panghabang buhay ay magkakamit ng tagumpay. Amen?